Hello sir. Na Hello po. good evening. Good morning pala. Sorry. Sir, wait lang, check ko lang yung dapat requirement kung may Photoshop ba na naka-install or ilang Photoshop ang naka-install. Okay to boss. And then, boss, sa profile mo ko boss, i-full access ako para makapasa ako ng files for sir, sa yan. Okay sir, okay sir. Sir, pakita mo muna sa akin paano ka mag-resize para ano para maano ko sa iyo, ma-demo ko sa iyo kung paano mo gamitin yung app po. Yung pag-resize lang po. Paano ka mag-resize? Mag-resize. Actually, hindi naman ako yung gumagawa. Hindi ka gumagawa? Sige sir. Pero, Sige lang, kahit anong konting kaalaman mo lang, paano kayo mag-resize? Tagalog ka sir actually, or Bisaya ka sir? Kapampangan po. Pampangan, hirapan mo. Sige lang, check ko lang kung paano ka. Hindi, actually, ano lang eh. Yung pinaka-normal lang boss na maglagay lang ng width at height, ganun lang ba? Hindi, actually, gumagawa ako ng ano ko kanina, ng template ko pang resize. Sige. Tapos, so, based kasi dun sa mga na-produce namin, na nagawa namin ng mga Hmm. napansin ko, hindi sila naka-full bleed. Sige sir. So, itong ginagawa ko kanina, actually kagabi ko siya ginagawa. Hmm. Binibigyan mo siya ng extension na para may ma-full bleed siya. Yan ba dito ba? So, Ano yung full bleed sir? bali ito yung niya niyan. Itong, di ba dito sa may dulo? Okay sir. Itong guhit dito, tsaka dito, hanggang dito sa dulo, yun yung parang magiging sewing allowance. Okay. So, sewing allowance yun is mga 0.5 ba or 0.4 lang? 0.7, 1/4 lang. Naka 0.5. 0.5 kayo. Sige sir. Ah, Okay, so pero pag may resize kayo, paano nyo gawin? Natural image size ba or may palipat-lipat kayo ng pattern? Paano ba kayo mag-resize sir? Actually, wala nagturo sa akin. Sariling ko lang. Nagre-resize ako image size. Okay, yes sir. Yan po ang the usual sizing natin. Image sizer. So, sa mga usually sir, sa karamihan ko na demo, yun ang ginagamit lang, resize. Tapos doon tayo magsimula sa medyo sa XL or 2XL. So sa XL ako magsimula kasi yun ang pinaka mediums sa gitna siguro sa mga sizes. Kasi pag sa small ka, patungo ka pataas, pixelated yon kasi sa baba ka. So dapat doon tayo sa sa medyo sa gitna para pag mag-resize tayo pataas pa baba, wala masyadong masira sa design. Normally yon ginagawa sa mga shop owners. And then hindi rin masira yung neckline at armhole sir. Ito kasi pag yung mga neckline nila at armhole pag doon ka magsimula sa pinakamababa or doon ka sa pinakamalaki, so maraming problema sa pagpunta mo na sa doon sa pinakamahabang size or pinakamaliit na size. So dapat sa gitna ka lang. Tapos meron akong preparation sir. Um, wala pa kang idea sizing sir? Meron kayong size chart sir? Bali, Naka-record tayo nga sir ha. Ako na nag-record tapos bigay ko lang sa iyo para ma-review mo lang yung demo natin. Sige sir, yan yung mga size chart nyo sir. bali, ito yung ginagamit. Ito yung ginagawa ko actually ngayon. Okay, for 734. Ito kasi, parang papalitan ko pa kasi ito. Kasi, yung finish kasi nung large namin, so, alam mo large to eh. Okay. Hindi, medyo malaki Yung large mo, Dito large namin kasi na finish, yung nauna, bali, etong isang side lang is 24 by 33. okay. So, kung Mag-add magsasamahin mo, 48 by 33 siya. Oo. Um,
Sige lang sir. Actually yung process ko naman ang gusto ko malaman kung paano kayo mag-resize. But for the record lang na hindi pa final yung paano ka maglagay ng sizes. Madali lang 'yon kasi ikaw naman yung mag-input ng sizes mo sa app ko. Oh, so ma-adjust mo naman yung mga sizes ayon sa tingin mo, yun ang tama sa ginagamit nyo kasi iba-iba kayo ng sizes sir. Opo. So may input pero sa akin lang babaguhin ko lang yung template kasi yung sizing natin is sa image size tayo. Dito kayo magsa-size boss no? Dyan ako lang Dapat ang dito para hindi ka na makaproblema dito, advice ko lang, wag mo na lagyan ng malaking Huwag mo lagyan ng malaking dapat lang, usually stroke lang yung naghati sa kanila. Para merong matingnan yung tigupit. Yun lang para kasi pag dito, mag-iiba kasi yung size nito pag mag-image size ka. Yung distansya na mag-iiba din. Kaya hindi siya normally na ganito talaga palagi pag tumataas at bumaba ka. So, mas entirely na ilapit mo talaga siya, sir. Wait lang, sir. Ito yung back. Ayusin ko lang muna, sir. Madali naman yung preparation, sir, pero ulit lang. Gawa tayo ng template talaga. Usually, ganyan, sir. Yan. So, maglagay lang ako ng stroke dito para makita ng matigupit na meron siyang yan. Paglagay lang tayo ng stroke na outside na kahit lang, 10 lang. Okay na to. Kasi lagyan natin ang back at front. Yan. So yan, so parang na sila, i-trim mo na lang para maglapit talaga sila. Na makuha yung mga space dito. So okay, wait lang tayo. Hindi nakuha dito. Ito para may itim sa baba. Yan. Okay, dito din. Saan ba dito yung sa taas, sir. Sa taas. Ito ba yan? Doon, nasa taas. Sa taas. Sa pinakataas. Sige, usually naka-auto select kasi ako. Para pag-click ko, Ito. sige sir, baguhin lang natin sir para yan. Tapos image stream natin. Yan, kuha na. So, usually ito yung ginagamit template, sir. So, ganito talaga siya. Para itong itim na to, makikita naman ito. Para at least pag gupit nila, mas straight line talaga nila. Yan, kung yung usually pag, ikaw sir, pwede naman kung yung komportable ka sir ba. Pero sa akin, ganito talaga yun. Pag sa resizing na ganoon na paraan, wait lang sir. Tapos sir, simple preparation lang gawin natin sir. Ito talaga. Before natin isalang yung PSD sa app ko, i-prepare natin siya sir na ma-sync natin yung PSD file mo sa app ko. So, ito gawin natin. So, dito sa mga folder nito, wala naman tong sir, no? Wala tong mga wala tong mga string or nakalabas naman yung mga string, no? Ito pala, sizes. So, ito yung tikita. Okay. Sa tikita may size ba sa tikita? Wala naman. Parang advertisement lang ng shop niya, no? Wala naman yun. Sige, Bali, sige. nilalagay namin yung sizes doon sa ilalim niyan. Okay. So, yung tikita niya is para hindi mag-oblong si tikita. Ganito yun ang ginawa ko. Kasi naka-circle naman siya. Rasterize ko lang sir. Tapos lagyan ko ng logo. Yan. Save mo natin to sir. Para makita mo ba yung size talaga niya. Kasi may tip ako kung paano siya. Kasi yung Photoshop, napakabigat yung Photoshop. All images. Tawag na itong TIFF. Grabe yung TIFF. Ang bigat talaga ng TIFF. Yan, matagal mag-save oh. So may tip ako sa mga client ko, if pwede naman nyo sundin na paano siya hindi masyado mabigat sir. Kasi ito yung kadalasan na mapapabagal sa sizes natin. So yung 77 ito yung number. So ito lang sir, lagay ka na lang number. So ito yung placeholder niya sir.
Ito naman dalawang number, lagay ka ng number din. So sizes mo, gumagamit ka ng ganito, no? Para madali ka na lang mag ano. Sa sizes ko naman, pwede naman ilabas ito, sir. Text file, yan. Tapos, pwede natin delete na to. Okay lang ba? Delete ko sara. May mga yan. Tapos, lagyan natin label. So, hindi ako gumagamit ng placeholder na size. Yung sa akin kasi label. Label yung gamit ko. So, dito pumapasok yung mga sizes natin. Pag mag-auto naming na tayo. Yan sa number din, Tapos, yan, 3XL. Ilabas ko lang ito. Yan, ito. Label to, boss. Yan. Yan. Tapos, pwede ko na i-delete to. Yan. Ito saan ba to? Ito yung ano sa baba. Sige. So, ito na yung sir. Ready na to, sir. Ito lang talaga ang gawin. So, if ever mayroon kang t-shirt, so t-shirt usually nickname or o kung ano lang yung mga changes dito, sir. Like, dito sa jersey, usually number at label lang. At sizes, yun lang. Ay, name. Saan ba yung name pala? Nakalimutan ko. Wala kasi pangalan yung nakikita. So walang pangalan. Pero may mga logo, nakalimutan ko, na-raster ko yung ano logo, same siya. Wait lang, i-undo ko na lang. Kasi importante yung mga logo hindi ma-oblong. Yan. Okay, so mga logo natin, ilabas natin, sir. Kung gusto mo si logo na hindi masali sa distortion kasi magre-resize siya. Wait na, naglag. Konti. Yan, ito Ito logo. lang yung logo, sir. Ito lang. Sa likod. Okay. Boss, ikaw na Ito lang. ito lang sa tatlo. Na-merge mo talaga yung logo. Okay, so, okay, nice ito. So, gusto mo yung logo hindi ma-distort, ganito gawin mo. Yan, so, ito yung logo. Kasi pag circle kasi, madali lang. Lagyan ko na ng logo. Kasi, yung yung naka-proportion na siya. So, yung sizes goes up and down. Automatic yung script ko. Hinahanapan niya yung layer na logo, tapos proportion niya. So, ini-equal size niya lahat. Equal side. Ito, kasi, ni-merge mo yung tatlong logo. So, gawin ko lang dito. Isilagay ko siya sa perfect square, sir. Yan, perfect square. Lakyan ko yung square, yan. Usually, ito yung ginagawa ko. So, ang sinusukat niya yung square na lang. Ang gawin sa script ko, itong square na to is gawin niyang proportion palagi. Na hindi mag-iba yung niya. Sige lang, makita mo naman sa process mamaya, sir. Yan. Kunin ko kunin ko lang itong fill niya, tapos stroke lang. Tapos ko sila, i-merge. Pag merge ko yun, lagyan ko ng logo. So yan, at least nindun na siya sa proportion na square. Proportion ba tong square na to? Check ko ba. Dapat same side. Yan, same side. Kunin ko lang yung stroke. Gamit ako ng marquee tool. Yan. Tapos mag-hold shift. Gawa ko ng bagong marquee tool para makuha talaga lahat. Yan. Okay. Tapos hold alt, tapos mask. Andun pa rin yung yung square niya na ginawa ko. So yan, okay na yan, sir. Tapos walang name to, sir, no? So ito yung label natin. So lahat yan, sir, pababa, i-merge ko yan lahat para magaan yung file. So ito yung preparation ko, sir. Bakit may lumabas yung yung mga hidden file, no? Backside. So ito lang siguro. Yan. Tapos front. Yan. Ay, meron pala dyan may mga paano kaya ito lumabas, no? Yung sa stroke siguro yan, sir. Sige. Na lang. Stroke ata. So, na lang. Dito na lang siguro. Sa loob ko na lang,
mabigat tong file na to. Yan, ganyan na lang. Tapos i-merge ko lang dito. Kunin ko muna tong stroke siguro para hindi siya maano. Tapos merge ko, ganun lang. Tapos lagyan ko ng stroke. Ay, hindi naka clipping mask. Saan ba ito? Nawala yung clipping mask. Paano ito? Nawala. Ganun. Tapos yung stroke, pero meron dito mga hindi naka-clipping mask, boss, no? Hindi po. Wait lang, ganun natin. Hindi kasi tayo professional, sir, na Okay lang. Madali lang Photoshop, boss, eh. Practice ka ng boss. Hindi ko pala na clipping mask. Yan. After nito, boss, practice ka ng boss. Huwag ka na mag-Corel, mag-Illustrator ka. Gusto mo nga din pag-aralan yun eh. Illustrator, kaso wala akong software. Bigyan kita, boss, saan ka mag-download, boss. Kunin ko na ito, normally. Yan, delete ko na lang siguro. Tapos ito rin, merge ko din. Yan, yan. Kunin ko lang manually. Yan. Ito. Yan, boss. Save natin. Compare natin yung sizes, boss. So, ganito, boss, yung tips ko nila. So, pwede mo ito gawin na, pero sa akin, para mapagaan talaga, yan. Highlight ko lahat, tapos duplicate layer ko lahat. Yan. Ito new file. Tapos yung tinatanggap ng Photoshop na ato yung app natin is only PSD lang tinatanggap. Kasi yung TIFF sa akin lang masyadong malaki yung TIFF. Kaya yan, PSD lang. Check natin yung file size, boss, ha. Ipakita ko sa iyo gaano sila sa demo. Ito. So, yan, tingnan mo, yung size mo is 194 MB. Then, sa bagong ginawa ko na medyo di siya mabigat, ginawa ko siyang ganito. 36 MB na lang. So, magaan na lang siya for the process. Tapos, okay na to, boss. Ito na yung kalahatang process talaga. Install ko muna yung app, boss, ha. Sige po. Sige. Desktop, new app automation. Yan. Sige lang. For the meantime, close ko muna si antivirus. Yan. Ay, boss, ako ba sa EULA, boss, sa awaiting authentication. May nag-pop up doon, boss, na UAC, boss. Yes ko ba, sir? Yes mo lang. Meron yung authentication. May yes mo na, sir? Ayan, okay na. Transfer ko muna ako file. Ay, wala. Yan. Sir, may question ako.
Upo. Mana kasi seri mo eh? Magyelo. Oo, ano yung ano? Kuya, aray! Takatami rin. Ay, pala. Sama ko. Press any key. So ito yung ano, main app ko sir sa resizing. Ito naman yung ano, launcher niya. So sa launcher ko i-click kung maglagay ako ng sizes na bago. Tapos sa launcher ko din makikita yung ano, ito yung mga sizes ko sir, lahat. Makita mo manually, pwede mo ma-edit dito. Pero para hindi delikado,
doon na lang na tayo sa ano, sa dito lang tayo sa ano, size manager. So like i-input ko tong size na to, boss. Ganito yung pag-input, boss. So sa demo natin i-input ko sa pero pwede mo to baguhin, sir. Ano lang, for the record lang, pakita ko sa iyo paano i-input ito dito sa ano, size manager ko. So gawa tayo ng add list. New upper jersey lang, ganito lang yung pangalan ko. Actually hindi ako maglalagay ng space. Pag may space, ito lang ilagay ko, underscore or hyphen, yan. Tapos hanapin ko siya. Yan, so wala na yung ano, sizes, gawa tayo ng sizes. So sa paggawa ng size, ganito yon. Unahin natin si width. So 4131. Add new size tayo, lagay tayo XS. Tapos sa small 4332, add new size S. Sa ano naman, sa medium 4533 medium. Sa large naman 4734 large. Yan. So XL 4935, lagay lang tayo ng ano, boss, unahin natin yung width at height, tapos lagay tayo ng ano, name ng size. So XL 4935, new size XL. To XL 5136. To XL. Yan. Then sa 3XL 5137. 5337. Sa 3XL. Yan. So, okay na yan, boss. After that, boss, i-save mo lang. Yan. Boss, andyan ka, boss? Hello po? Yes po, sir. Sige. So, ganyan lang, boss. Na-record naman tayo, boss, kung paano mag-save, maglagay ng sizes. Ngayon, boss, sa line up tayo. So, meron din tayong, meron ka mga sample line up, boss? Line up like sa XL yun, boss. No? Marunong ka sa XL, boss? Wala akong Excel dito sa ano ko. Notepad lang yung ginagawa, no? Oo. Okay, sir, pakita mo daw sa akin, sir. Okay, so ganito ang format. Yan, so sige. So ganito 'yon. Para madali kayo magawa. Like example, ito yung wala pa ng sizes ito, no? Wait lang, sir. Okay, sir, sige, sir. Ito na lang. Sige, sir, yung andun nun lahat, yung Hindi, sizes. wala akong naka-input pala. Alam mo, naka-text variable ka pala, no? Alam mo na yung ano, sige, okay lang. Nag-text variable ka pala, sir. So medyo meron ka ng ano, overview kung paano gamitin. Ito, sir, yan. So ito yung lahat. So iba yung size shirt ganito. So gawin mo ito ganito, sir. I-save mo siya. Ito lang. Alam mo ba yung XL nga, paglagay mo ng 0, hindi siya ano. Yan, like ganito, sir. Hindi kami nag-aalaw ng ganun, sir, eh. Paano niyo i-resolve yun, sir? Turuan niyo, sir. Ano po? Paano kayo maglagay ng 0 sa unahan? Alam mo paano? Hindi, sir. Pag sa basketball jersey kasi, hindi kami nag-aalaw ng zero po na. Okay, sige. Understood, sir. Ganito, sir. Okay, kaya sa officially, sir, wala naman yung 0 sa unahan, sir, no? Kaya hindi talaga, yes, tama ka, sir. So hindi yun allowed talaga na may 0 sa unahan. Wala yun. So sa ano na lang yun, so ito, sir, gawin mo, sir. Copy mo lang ito. Yan, up till dito. So may views tayo. Yan. So, try natin ito. Dahil gawa tayo ng new file. Spreadsheet ka pala, no? Pwede ito, yan. Tapos i-download mo lang. So, kunyari yan, boss. Tapos, boss, dito gawin mo, file, download mo as CSV. Ito, boss. Comma, separated values talaga. Ito yung tinatanggap ni Photoshop. At kung masabi kayo niya ako sila. Yan, sir. So, ilagay natin sa demo folder.
Yan, dito na ipasok. So, pagkapasok niyan, sir, wait lang, bigyan kita ng file, sir, na madali mo I'm sure magamit mo talaga siya. Kasi ito yung ginagamit ko na file. So, meron ka ng overview sa variabling, sir, no? Sa Photoshop. Opo. Okay, so hindi lang perfect talaga. Sunod ko lang ako. Oh, meron yan sa YouTube, marami yan. Naka-variable auto-sizing na daw. Uy, paano ba yung auto-sizing na variabling lang yun? Marami kasi nasabi, Kumbaga, iraran niya lang yung ikaw rin magsa-sizing tapos yun na yung iraran niya lang yung mga yun na pagkaintindi sa iba ba na, auto-sizing. Kung hindi auto-sizing, pag auto-sizing, isang click tapos lahat. Tama. Yun auto-sizing. Kaya marami din ako yung pagbenta ko ng auto-sizing noon. Siya, hindi, meron na kami yan. Yan, mahirap yan kasi na-oblong na yung circle. Ay, mahirap yan kasi yung mga pangalan tumataas. Hindi naman ganyan sa akin eh. Kaya binigyan ko lang ng video. Ganito yung sa akin. Ito sir, so pwede mo siya buksan sa sir. Pwede mo siya buksan. Dito ako magbukas demo na folder. Yan, so pwede mo siya buksan dito. Itong spreadsheet, edit with notepad mo lang. Yan, so i-solve natin, lagyan natin ng placeholder natin. Di ba variabling ka, sir? So ito yung variabling ko, lagyan lang name. Lagyan mo lang placeholder, yan, number. Huwag ka na pumunta sa Photoshop na mag-variable. Wala na yun. Yan, label. So ito yung ginagamit ko na variable. So itong label is dapat dito mawala at dapat lowercase talaga lahat. So pwede mo maglagay ng ibang name, ibang number. Pero ang label talaga hindi yan kasi ito yung binabasa ni script para mag-read. Yan yung nare-read niya, no, sir? Yan na-read niya. Pero pag t-shirt, so pwede label at name na lang or pwede label at nickname or ganyan lang, sir. So tanong ka lang, sir, sa sir, dito naman ako sa bahay palagi. Nagle-layout din ako, sir. So paano ba kung walang number? Pag walang number, ganito lang gawin mo. Dalawang apostrophe. Or sa Excel, boss, kung may Excel kasi dito na lang. Sa spreadsheet, boss, ganito yung gawin mo pag may number. Walang number, click mo lang yung empty space, tapos space bar mo lang. Ito din, space bar mo lang. Tapos pag save natin. Yan, CSV. Patingin ko sa'yo ano mangyayari. Yan. Tayo nyo lang. So, ganun din gawin mo manually sa sa notepad pag walang number. Check natin kung gagayahin ba ng Yan. Hindi ko sangayon sa kasi parang lang ganito lang. So sa, talaga sa Photoshop, ganito talaga siya, boss. Ganyan talaga siya pag walang number. Ganyan lang. So paano pag ang name may may comma kasi yung variabling comma yung naghiwalay sa kanila. So ganito 'yun pag may mga maka-encounter ka ng with comma. Yan. So maglagay ka lang ganun dito para mapasok mo siya talaga yan. Pag may comma, kasi yung comma yun ay naghahati sa sa CSV. Yan, save mo lang, sir. Okay, sir. So para na natin sa app, sir, ha. So ito yung app ko. Wait pala, sir, yung Photoshop pa pala, sir, close ko lang muna, sir. Naka-admin na kasi ito, sir. So advice ko lang kung magle-layout ka para hindi ka mahirapan. Saan ba yung Photoshop? Kasi naka-admin na to. Ito. Naka-pin pero maglagay lang shortcut, sir, ha. Baka magtaka ka ba hindi ka maka-drag and drop kasi pag naka-admin na si Photoshop hindi ka talaga maka-drag and drop, sir. Kasi dapat admin yung Photoshop para makontrol siya ng app. Kasi naka-raw plug-in lang ako, sir. Silbi sa labas yung plug-in na ginawa ko, sir. Hindi sa loob ng Photoshop. Kasi pag loob, baka ma-free na kasi. I-free na lang ng i-free na lang na yung Photoshop. Pag Photoshop mo na, free na yung app ko. Yan. So, yan, naka-run is program. Pag mag-layout ka, yan, check mo lang tapos apply. Yan, pwede ka na maka-drag and drop. Pero pag gumamit ka ng app ko, yan. Pero pwede ka naman maka-open. Kaso lang, yung pag-open sa naka-admin is file open talaga. Hindi ka maka-drag and drop. So, maka-open ka lang is file, then open document, ganun lang. Yan. Incorrect credential. Yan. Wait lang, saran.
Chat si Hermosa. Alam mo yung Hermosa clothing boss, no? Ano po, sir? Mga clothing line. Yung Hermosa clothing, isa din yung nag-subscribe sa akin. Nag-chat na lang siya. Lagi may mag-ask sa akin, boss, mga customer. Nag-ask talaga yan. 1, 2, 3, 4. May mga tanong sila. Kasi hindi naman siya para may-ari kasi siya, pero tumutulong siya ba? Yan. So, ito yung app natin. Yan, meron siyang tanong. Almenanza. Actually, nakita ko kasi yung, yung automation na nakita ko. Yung doon sa kasama ko. Sino? Yes, sir. Sabi ko, pakopya, sabi ko. Kinopya niya yung launcher lang. Hindi ko naman magagamit. Wait lang, sir. Answerin ko naman si Hermosa. Yun lang po. Kasi may mga fans, sir. Ito, sir, may mga fans, sir, na yung bounding box niya. Alam mo yung bounding box, yung na pag transform mo, makikita mo yung may box. Hindi mo hindi ka rely doon. Doon ka mag-rely sa ito, boss. Wait ko lang, open ko lang si Photoshop ko. Dito ka mag-rely. Huwag ka mag-rely sa bounding box kasi pag naka-center naman, ba't hindi naka-center ganon? Open ko lang si Photoshop. Ito yung mga tanong nila, ba't nag-center? Hindi nag-center kasi minsan ito. Saan ba yun? Open ko lang ng file. Parang nagigets ko na yung sinasabi mo, sir. Kasi ako ginagawa ko, i-raster ko yung text. Hindi po. Hindi rin po. Ito Yun po. yung isi-center mo. Pag na-center mo nun, ipapato mo yung ng Kuya Align. Hindi po. Ito po. Ito po. Para mas madali, hindi ka na mag-raster. Wait lang, sir. Could not use Magic One. Okay. Ito, sir. Number, sir. So, gamit ka ng Show Transformation Control. Ito yun, sir. Pag-click mo sa number, bakit marang may mga grid siya? Ito lang, boss. Click mo lang yung Transformation Control. Hindi ako nag-lag pala. Boss, reconnect ako, boss. Hello, boss. Si Big Boss. May internet? After na. Boss, yan. Reconnect ako, boss, ha? Nawalan ako ng internet. Kayo pala. Akala ko ako. Yan, baka. Yan lang, boss. Show transformation control, boss. Para hindi ka na mag-raster. Accept mo, boss. Kasi, Okay na po. yan. Kasi yung talaga, hindi yan maano. Wait na, nag-lag konti ako. Medyo nag-lag ka na, boss, no? Ano po? Medyo lag na sa'yo. Wait lang. Okay. Ay. Ang tagal. Patapos naman tayo, eh. Mawala ng internet. Oo. Medyo malag ka, boss. Hindi masyado Ayan ako. po. Yan. Tagal. Nakakonect na, sir. Lumabas ako. Nagloko yung internet, sir, eh. Pasensya na. Okay, sir. Okay, sir. Yan, pasok. Okay lang, sir. Okay na po. Okay na to. Okay na. So, yan, transformation control. Pag-click mo yan,
hindi makikita sa iyo, no? Bakit hindi makita? Dapat makita to. Sige lang. Basta ito lang gamit ko, sir. Ano, restart my preferences. Send. Ayan, oh. Okay na. Sige, boss. Wala natin, boss, ha. Usually, boss, nakikita ito pag ano, naka show transformation control siya, makikita yung ano niya, bounding box. Parang ganito, sir, pero ito, tingnan mo sa bounding box niya, may ano, meron siyang pagitan, di ba, sir? Bakit hindi ko makikita sa show transformation? Yan, nakikita yan. Tingnan mo, yan, ito yung ano, tama talaga. Yan, makikita mo talaga, ano, sa yan, answer ko na si Hermosa. Yan, palagi araw-araw may tanong sa akin. Okay, boss, run natin sa app, boss, ha. So, si app natin, meron siyang limitation. Ito yung, ano, wala sa iba. So, pwede ka malimit si number. So, on name, pwede ko na malimit. I-limit ko yung width niya. Pag, kunwari may pangalan dito, meron pangalan dito? Okay. Gawa natin pangalan, boss. Pag may pangalan dito, so, in case yan, may pangalan dyan, name tayo dyan. O, surname. Yan. Yan. So, kung gusto kong i-limit si name, so mag-placeholder din tayo ng name. Kaya hindi ako gumagamit ng ano, boss, yung mga bounding box. Kasi ito yung ano, ano ko talaga kung paano siya makita yung center niya. Yan. So, kunwari, ito yung name natin. So, i-limit ko siya. Pero gamit ako ng bounding box. Yan. Pag gusto ko makita yung size. So, width tayo. 16 inches. So, yung width niya is malaki. So, naka 16 inches. Kasi yung ano natin, template is ano to, parang 3XL kasi ito. Pero usually, mag-template ka ng ano, boss, mga 2XL lang. So, 3XL, 16 inches. So, gawa tayo ng 16 inches limit. Punta tayo dito sa ano. Uy, nag-lag uli ako. Yan. Oops. Gawa na ako 16 inches. Yan. Save ko. Pwede mo na i-limit si number. So, lagyan ako ng number limit ng ano, para the same sila ng ano, pangalan. 16 inches. Ano, boss, pag may number na mataas, kasi minsan may mga number tayo na tatlohan yung ano, ginawa ng number. Yan. Oops, open ka na. Yan. So, ito yung ginawa natin size, yung upper, ito yung sayo, boss. JPEG, tapos sa MYK ka, boss, no? CMYK. Okay. Then, doon sa demo folder tayo. Ito, click natin to. Ito yung kanina. Tapos yung PSD. Yan. Tapos start na natin, boss. Uy, bakit wala? Uy, wait lang. Wala. Gusto mo mga stop, i-interrupt mo lang. Ganito. Control T mo lang. Yan. Control T mo lang. Ma-interrupt na yan. Yan. Ay, wait lang. Wait lang. Yan. So, interrupted na yan si ano. So, close ko muna. No. Tapos yan. Save ko lang. Tapos yan. Pag may naka-error kayo yung transformation error, ano mo lang, close mo lang yung ano, PSD. Tapos let the app open it. Yan. Start na lang tayo. Ang hirap mag-open dito. Uy. Yan, stop. Start mo lang uli. Medyo lag ako dito, boss. Insya, boss, ha. Medyo malag ako dito. Running na dyan, pero sa akin, nag-blurry siya dito sa akin. Yan. Tingnan mo yung logo, boss. Hindi yan hindi yan hindi yan mag-distort. Pero usually, boss, pag logo, boss, wag mo na lang i-merge lahat. Dapat, isa-isa lang sila. Yan. Kasi mag-merge lahat, parang lumiliit siya. Pero hindi naman siya oblong. Tingnan mo lang ang output.
Parang bumababa yung logo, sir, no? Hello, sir? Opo. So, ang gawin mo lang, sir, wag mo na lang i-ano, wag mong isama talaga lahat ng logo. Isa-isa mo lang. Kasi ano, ang ginagawa niya, yung ano talaga, yung square, yung ano niya, sana, i-merge niya, yan. So, ganito yan dapat, sir. Wait lang, sir. Ayusin ko yung logo para hindi siya parang lumiliit. Kasi nasama kasi siya lahat. Yan. So, itong mga logo, yan. Disable ko lang, disable layer mask. Ay, wait lang. So, dapat, rasterize ko muna to. Yan. Tapos, rasterize. So, kunin ko lang yan muna ang taas. Yan. Kunin ko lang ang taas. Yan. So, okay na yan. So, ito yung taas na logo. So, logo to, boss. Tapos, yung gitna, kunin ko yung taas. Yan. So, ito yung gitna. Tapos, kunin ko yung isa-isa nila, boss. Yan. Yan. Tapos, yan. Ito. Ay la, mali ako. Yan. So, ito. Wait lang. Ito. Isa na to. Ito pala. Yan. So, kunin ko na itong dalawa. Ay, wait lang. Copy ko muna. Yan. Tapos, itong isa. Yan. So, ganito yung logo, boss. Para hindi siya magaganon kanina. Na lumiliit siya. Kasi yung whole square, kasi yung ano niya. Yung ni proportion niya. Yan, boss. Yan, okay na yan. Save ko na lang. So, pag may gawa ka na ng square, boss, pag may logo na hindi circle, na para siyang ibang design niya, or meron siyang mga text sa labas, so hindi siya proportion sa lahat ng side. Yan. Uy, ba't nangyari logo isa? Wait lang. Panalumping. Meron palang na. Meron ko nalagay na wait lang, sir, may nalagay ako na 3. 1, 2, ito pala, dapat kunin ko ito. 1, 2, 3, 4. Hindi, kulang ng isa. Ito. Saan ba yung kulang? Ito, dalawa ito. Ito yung yan. So, para siyang nalumping. So, yan. Okay na yun, Run ulit. Yan, okay na yan. Sir, andyan ka, sir? Opo. Kita mo naman, wala na problema. Yun na kasi kanina, yung whole square kasi, dapat isa-isa lang talaga sa mga logo. Thank you, ma'am. Yan. Okay na yan, sir. So, sir, applicable sa short, sir, at lahat, sir, yung preparation lang talaga, doon ka lang so, pwede sa short, kasi yung sizing mo is lang, sa canvas lang yung sizing mo.
pwede sa short, pwede sa t-shirt, pwede sa lahat. Saan ba yun? Saan ba yun yung folder? Ito. Yan, di ba? Mabilis lang, boss, di ba? Na-try mo ba yung mag-manual? Medyo lag siya. Kaya mag-manual ka na ano, yung image size, ang tagal ma-finish. Ang tagal matapos yung yan, mabilis lang. Mabilis to, boss, kasi may tip. Kaya yung ginawa kong tips, yung ito, tingnan mo yung large, 100 kasi binago ko siya ng ano, 35 na lang. Ito pala yung mga output, boss. Kung saan yung PSD, dito yung mga output. Yan. Yung mga output natin, sir, JPEG yan, no? Yes, JPEG. Pwede ka JPEG, pwede TIFF. Kung gusto Hindi mo, kasi nila tinatanggap yung ano sa software ng printer. TIFF to natanggap. Oo. Pwede ka mag-TIFF. So, pwede ka mag-TIFF, boss. Tapusin natin, boss, Tapos TIFF tayo. Maganda din yung TIFF, boss, kasi ano, editable siya. Ang bilis naman, 3 minutes. 3 minutes. So, yung TIFF, yung ano mo, so TIFF tayo. Yan. Kapag TIFF, so, hindi na ma-open ang app. App. At least checking ka na lang, sir, no? Wait lang, sir. Sige po. Incorrect yan. Asan ba yun? App ko. Ito pala. Yung ano, may feather. Yan. Yan. So, mag-TIFF ka is click mo lang yung TIFF tapos uncheck mo yung JPEG. Yan. Tapos start ka ulit, sir. Medyo may kabagalan si TIFF kasi malaki si TIFF. Pero try natin. Sir. Maganda rin ano kulay ni Understandable, sir. maganda din kulay ng TIFF, boss. Kahit ako, boss. Mas okay na siguro yung bilis niyan. Kasi ang manual, Pero boss, maganda yung TIFF, boss. Nasubukan ko rin yung TIFF, boss. Ano po yan, sir? Nawala yung internet mo, boss. Nag-close yung Anydisk. Hello, sir. Wala yung internet. Yes po, sir. Ayan, ito pala. Nag-close yung Anydisk ko. Sir, nakita mo may mga question ka, sir? Oo, na-close yung Anydisk ko. Parang humihina siguro. Bigyan lang kita ng video, sir.